Ang hirap sa atin kapag nakagawa ng kapalpakan, natalo sa paligsahan, nagkaroon ng kakulangan ng isang tao na sa matagal na panahon ay nagsisikap naman, effective naman, nananalo naman, nakatutulong naman. Ang bilis nating makalimutan yung mahabang panahon at maraming pagkakataon na effective siya, na magaling siya, na nakatutulong siya dahil lamang sa isang kapalpakan, pagkakasala o kakulangan niya. Huwag ganun. Kasi wala namang perpektong tao eh. Darating at darating ang panahon na may maipipintas tayo sa isang tao. Gaano man ka-effective, gaano man ka matulungin, gaano man kabait ito. Magfo-focus na lamang ba tayo sa naging pagkakamali niya at sasayangin na natin yung mga maganda at mabubuti niyang pinakita? Huwag sana. Ganun ang Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Matapos mabusog ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kaniyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasulong sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin niyo nga ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. Palapit kay Jesus, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo po ako, Panginoon! Sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong palibot ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa mga may sakit kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas kapag pinagninilayan po natin or at least nababasa, naririnig lamang natin yung ebanghelyong binasa sa atin. Di po ba ang isa sa mga na-highlight agad sa ating gunita ay yung paglubog ni Pedro. Tapos sinabihan pa siya ni Kristo, kay liit ang pananampalataya mo. Kaya't ang nagiging dating sa atin ay parang napakahina ni Pedro. Kahiya-hiya yung tagpong ito. Hindi dapat tularan si Pedro. Matinding kapalpakan ito. Nakakalimutan natin yung detalye na sa lahat ng mga alagad, siya yung naglakas ng loob na umalis ng bangka. Hindi naman po swimming pool yung tinuntungan niya eh. Karagatan, lawa. Nang ibig sabihin ay hindi controlled yung race. Anything can happen to him. Pwede talaga siyang malunod at walang sasagip sa kanya. Nagiging napaka-ordinaryo sa atin ito na nagdadaanan lamang natin. Kaya hindi natin na-appreciate yung ginawa ni Pedro na kung tatanong natin sa sarili natin, kaya ba natin? Kaya sa totoo lang, may ginawa si Pedro na hindi nagawa ng ibang mga disipulo. At baka nakakalimutan natin, bago lumubog si Pedro, nakalakad muna siya sa ibabaw ng tubig. At yun ay hindi naranasan ng mga disipulo. Kaya sa totoo lang, may ginawa si Pedro na hindi ginawa ng mga disipulo at may naranasan din siya na hindi naranasan ng kanyang mga kapwa-disipulo. Iyon sa palagay ko, ang huwag natin kakalimutan. Bago yung paghina ng kanyang pananampalataya, napakalakas muna nito. Sana wag din natin kakalimutan yon.
At higit pa nga, sa paghina ng kanyang pananampalataya at kanyang paglubog, mas dapat nating itangkilik alalahanin niyon. Yung tibay ng pananampalataya niya nung una at yung pagkalakad niya sa ibabaw ng tubig. Ang hirap sa atin kapag nakagawa ng kapalpakan, natalo sa paligsahan, nagkaroon ng kakulangan ng isang tao na sa matagal na panahon ay nagsisikap naman, effective naman, nananalo naman, nakatutulong naman. Ang bilis nating makalimutan yung mahabang panahon at maraming pagkakataon na effective siya, na magaling siya, na nakatutulong siya dahil lamang sa isang kapalpakan, pagkakasala o kakulangan niya. Huwag ganun. Kasi wala namang perpektong tao eh. Darating at darating ang panahon na may maipipintas tayo sa isang tao. Gaano man ka-effective, gaano man ka matulungin, gaano man kabait ito. Magfo-focus na lamang ba tayo sa naging pagkakamali niya at sasayangin na natin yung mga maganda at mabubuti niyang pinakita? Huwag sana. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Halimbawa, Pedro. Maraming mga naging kapalpakan si Pedro. Pero siya pa rin ang pinagtiwalaan ng Panginoon natin na maging unang tagapangalaga ng simbahang tinatag niya. Ganun din ang Diyos kay San Maria Vianney na inaalala natin ngayon bilang patron ng mga pare. Hindi siya matalino sa akademya. May mga pagkakataon na bumabagsak talaga siya. Pero sa awa at grasya ng Diyos, naging pare siya. Sigurado ko na ginawa ng Diyos ang paraan na kinakailangan para si San Maria Vianney ay mapagkatiwalaan. At yun ay dahil sa seminarista pa lamang siya, ginagawa na niya na talaga ang best niya. Nagsisikap na talaga siya. Gusto niya talagang maging pare at maging mabuting pare. At nakita ng Diyos yun. Kaya hindi sinakripisyo ng Diyos yun dahil lamang sa hindi niya pagiging magaling o matalino sa isa o dalawang subjects sa seminaryo. Sana maging ganun din tayo sa ating kapwa-tao para hindi basta nasasayang ang mga mabuting pagsisikap at ginagawa nito. Gayun din naman, tularan din sana natin si Pedro. Si Pedro na umalis sa kanyang comfort zone mula sa bangka na kanyang sinasakyan kasama ng mga alagad. Umalis tayo sa mga nakasanayan natin na kung minsan ay nagiging dahilan para maging stagnant na yung pananampalataya natin, yung relasyon natin sa Panginoon natin. Halimbawa, nasanay na lamang tayo na nagsisimba ng regular tuwing linggo. Baka naman makatutulong talaga kung bukod dito maglalaan pa rin tayo ng mga panahon para personal na manalangin at makausap ang ating Panginoong Jesucristo. Baka naman nasanay na tayo na pamilya lamang natin ang ating tinutulungan. Baka bubuti kung tutulong din tayo sa iba. Yung comfort zone natin na sarili lamang natin ang iniisip natin. Umalis tayo dyan. Isama natin ang iba sa mga magagandang plano natin. Nandyan din yung pagpapatawad sa kapwa, pag-unawa, paghingi ng tawad, pagbaba ng ating pride. Basta tulad ni Pedro, gawin natin kung ano yung hindi natin nakasanayan upang maranasan din natin yung hindi pa natin naranasan. Breakthroughs in our life, in our faith, in our relationship with God, and our relationship with others. Para mas lumalim pa ang pananampalataya natin sa Diyos, ang ating relasyon sa Kanya, para mas humaba pa ang ating pasensya, mas lumawak pa ang ating pangunawa, mas lalo pa tayong maging mapagkumbaba, maging matulungin sa ating kapwa. Yun, para mas lalo tayong mag-grow, para maranasan natin yung hindi pa natin naranasan. Tulad ni Pedro, lumisan tayo sa ating mga nakasanayan para maranasan din natin ang mga buting bagay at mga grasya na hindi pa natin naranasan. Yun naman ang pangako ng Panginoon, di ba sa John 12:24, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it remains just a grain of wheat. But if it dies, it produces much fruit. Kapag mamamatay tayo sa comfort zone natin, maranasan natin ang pagkabuhay na hindi pa natin naranasan sa buhay. Huwag tayong matakot na gawin yan. Katulad ng ginawa ni San Juan Maria Vianney, nagpapakumpisal mula 12 oras hanggang 16 hours. Konti na lang talaga ang tinutulog niya. And aside from that, may mga pagsasakripisyo pa siyang ginagawa, fasting. At yun ay upang matulungan niya yung parokya niya na matagal nang nasadlak sa kasalanan, sa bisyo. Yun ang ginawa niya. Pwede namang hindi. Pwede namang hindi na siya magpakumpisal. Pwede namang hindi na siya mag-fast. Pwede namang hindi siya regular na magdasal. Pwede namang isipin lang yung sarili niya. Haya-haya na lang ang buhay. Pero
tulad ni Pedro, lumisan siya sa kanyang comfort zone, ibinigay ang best niya, and that introduced remarkable breakthroughs not just in his life, but in others' lives as well. Huwag po tayong matakot na lisanin yung nakasanayan natin gawin upang mag-grow pa tayo sa pananampalataya natin at sa relasyon natin sa kapwa natin. Tayong matakot, pumalpak man tayo, at tulad ni Pedro, tutulungan tayong makaahon ng ating Panginoong Hesukristo. Lalo pat alam naman niya na yung sakripisyo na ating mga ginagawa ay dahil sa Kanya. O hindi nga ba't yun ang ginawa ni Pedro? Panginoon, kung kayo po yan, hayaan niyo po akong lumapit ako sa inyo. Na pwede nating paraphrase by telling God, Panginoon, mahirap itong maglalaan pa ako ng panahon para magdasal sa iyo bukod sa pagsimba ko tuwing linggo. Mahirap itong tutulong ako sa iba bukod sa pamilya ko. Mahirap itong pasensya ko, umunawa ako. Pakiramdam ko sagad na yung pasensya ko para sa taong ito. Panginoon, mahirap na patawarin ko to. Panginoon, mahirap na magpatawad ako. Pero kung ikaw yan, ikaw yung nagsasabi sa akin na lisanin ko yung comfort zone ko, sige Panginoon, susunod ako. At makakaasa po tayo ng mga magagandang breakthroughs sa ating buhay. Because sometimes sabi nga, the best place to be is not necessarily the safest place for us, but wherever God is calling us. Ang pinakamagandang lugar sa buhay ay hindi kung saan tayo safe. Ang pinakamagandang lugar sa buhay, lalong-lalo na sa pagiging isang Kristiyano, ay kung saan tayo nililid at pinapupunta ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung saan niya tayo nililid at pinapupunta, nandoon siya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo, Panginoon, narito ako para gawin ang kalooban mo. Kung ano ang gusto mong ipagawa sa akin, kung ano ang gusto mong ipasabi sa akin, kung ano ang gusto mong paiwan sa akin, patalikdan sa akin. Tulungan mo po ako, Panginoon, na gawin ito kahit na hindi naaayon sa gusto ko. Dahil pagod na rin naman ako na ako ang siyang nasusunod sa buhay ko. Ang dami ko nang nagiging problema, ang dami kong nagiging pagkakasala, nakakaramdam ako ng matinding kalungkutan, matinding kakulangan. Ikaw na ang magpatakbo ng buhay ko. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Basta tayo sumunod lang. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Huwag mong katigasan kung ano yung gusto mo.
Lalo na't alam mong may pinapagawa sa iyo ang Diyos. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi ka uunlad nang hindi ka nagtataya, nang hindi ka sumasampalataya. Tamang masasaktan ka, tamang magkakamali din, tamang magkukulang din, pero tutulungan tayo ng Panginoon natin na kahit yung magiging kapalpakan, kasalanan, pagkukulang natin ay makatutulong pa rin sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.